Hi guys! Matagal-tagal din yung huling upload natin ng ating video at ang lesson na yon ay regarding sa pag-compute ng ating mga withholding tax expanded sa mga purchases natin ng goods and services. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano naman to inia-apply sa pag-file ng ating mga tax form or tax filing gamit ang EBIR form program. Welcome nga pala sa aking channel kung saan dinidiscuss natin ang ilan sa mga tax filing concerns and other accounting related concerns. Tara, pag-usapan natin ang topic na to. Nabigay lang po tayo ng konting recap with regards po doon sa ating naging topic na withholding tax expanded. So, yung withholding tax expanded ay isa sa method of collection of taxes to lessen the effort of our government in collection or in collecting of taxes. So, in short, isa pa rin siyang income payments na binabayaran natin in advance para lang mas malesen or mabayaran natin yung ilang portion ng income payments ng ating supplier. Sa nakaraang video, kasama rin natin i-discuss kung paano nga ba kino-compute ang mga withholding tax expanded ng ating mga purchases ng goods and services. Ngayon naman, ipapakita naman natin kung paano naman natin to inia-apply sa tax filing gamit ang EBIR form. Para mas lalo natin maintindihan, maglalagay tayo ng illustration kung paano nga ba natin ginagawa ito. Narito nga pala yung example na gagamitin natin para sa video ngayon. Kung makikita nyo, July, August, and September siya. So, ang gagawin natin is pang isang buong quarter. So, ang gagawin natin muna is uunahin natin si July, sunod ang August, at saka natin ilalagay or gagawin ang September. Kompleto rin yung data na kailangan natin para dito sa ating mga purchases. Kasi kakailanganin natin to pagdating naman dun sa kabilang program which is yung Alpha List. Naglagay na rin ako kung vatable or non-VAT yung magiging example natin ng purchases na i-withheld natin. At tulad po sa na-discuss ko sa previous video ko, kapag po ang purchases natin ay vatable, ang magiging tax base po natin is laging nasa net of VAT. Ngayon naman po kung non-VAT naman po ang purchases nyo, kung ano po yung amount ng nasa invoice or OR, yun pa rin po yung magiging tax base. Ngayon, sinimulan naman natin kung ang filing natin kay July. So, punta tayo ngayon sa ating program na EBIR form offline. So, dito po, hanapin lang po natin yung form na 0619E para sa July at August. Then, click natin yung fill up. Pagka-open po natin, lagay natin kung ano yung month na ginagawa natin. So, yung ginagawa natin is July. Tatanong niya kung may withheld siya. So, dito sa example natin ay meron siyang withheld. So, fill up lang natin yung yes. Then, yung private. Dahil private yung example natin. Kaya natin pinipindot yung yes is para ma-fill upan natin yung nakalagay dyan na for remittance. So, punta naman tayo sa ating Excel file. So, meron tayong 44.64 na expanded for July. So, ilalagay lang natin dito sa item 14 yung amount na for remittance natin. So, auto-compute naman din siya dun sa number 18 na amount ng tax due. Then, click mo na lang yung save, then yung validate. Kapag sigurado ka na doon sa ifa-file mo, then mag-pop up naman yan ng successful validation, then saka mo makiklik yung final submit. Then, magbabato naman yun sa email ng iyong TRRCR confirmation receipt na na-receive na ni BIR ang iyong filing. Ngayon, balikan naman natin ang ating Excel file. Ang gagawin natin ngayon ay yung month ng August. Sa August daw ay meron tayong dalawang purchases na kailangan natin i-withheld. So, yung dalawang purchases na yan is amounting sa 357.14. Then, yung 357.14, yan yung ilalagay natin sa tax form natin na 0619E. Yung August pala natin ay vatable na purchases. So, ang gagamitin natin na tax base ay yung net of VAT. Ngayon, balik tayo sa form. Ang gagamitin pa rin nating form para sa August ay 0619E. So, ilalagay natin dito yung total amount na winidheld natin ng mga purchases. Then, katulad din kanina sa July, kung sigurado na tayo dun sa ating fina-file, click na natin yung save and validate. Then, saka natin makiklik yung submit or final copy. Balik tayo ngayon sa ating Excel file. So, September ang ating sunod na ifa-file.
kanina nabanggit ko, yung Series 619E ay ginagamit natin sa first 2 months ng ating quarter. So, which is yung July and August. Ngayon, ang gagamitin natin ay 1601EQ para sa quarterly filing. Punta ulit tayo sa ating program at hanapin naman natin yung 1601EQ na tax form. Ganito nga po pala ang itsura ng ating 1601EQ. So, mapapansin nyo po, naka-gray out pa yung mga boxes ng ating details. So, para ma-fill up natin yan, lalagyan lang natin yan ng ATC. So, unahin muna natin yung mga necessary data dito sa itaas. Click lang natin yung third quarter, then any taxes withheld, click lang natin yung yes, then private, dahil kunwari private yung example natin, then click natin yung ATC. Ito yung list natin ng ATC. Hanapin lang natin yung WC158, WC160 at WI010. So, yan yung mga i-click natin doon sa list ng ating ATC. So, balik tayo sa program. So, ito daw yung WI010. Doon naman ay ang WC158 at saka yung WC160. So, i-click lang natin yan, dalawa na yan. Then, double check lang din natin kapag lahat na natin ba ay naklik sa ATC na to bago natin i-click yung button na OK. Pag okay na lahat, click OK. Then, pwede na kayo mag-fill up ng details ng ating tax base. So, babalik tayo sa ating Excel file para sa tax base. So, sa report natin, from July up to September, lahat na magkakaparehas ng ATC ay pagsasama-samahin natin at ilalagay natin yung total amount ng kanilang tax base doon sa tax form. So, unahin natin yung WI010. Yung 10,000 yung kanyang amount, then wala naman siya from July and August. So, sa September lang. Yung 10,000 na yon is non-VAT. So, yun lang yung magiging tax base natin. So, babalik tayo dun sa ating program at i-encode na natin siya as tax base doon sa ATC na yon. Then, after that, makikita nyo, yung tax niya is parehas doon sa computed ng ating program. Next naman natin ay ang WC158 na ATC. So, from July to September din, hanapin natin kung ano-ano yung mga purchases natin na merong ganitong ATC. So, yung tax base nun is ito total ulit natin at yun din po yung i-encode natin doon sa tax form natin sa EBIR form program. Include lang natin dito yung nakuha natin total amount ng WC158. So, katulad kanina ng WI010, auto-compute na rin siya kung magkano yung withholding tax niya. Dapat, kung magkano rin yung amount na nasa report mo na withheld mo, ganyan din dapat yung lalabas sa program mo. Kung magkaiba man yan, ibig sabihin may mali dun sa report mo. Then, next natin is yung WC160. Katulad din doon sa dalawa nating ATC, encode lang natin yung total tax base ng ATC na WC160. Then, auto-compute na rin siya kung magkano yung tax withheld. Then, balikan natin. So, kung magtatali siya, dapat titingnan mo kung tali ba yung total withheld mo for the quarter versus doon sa lumabas sa form. And dahil tali naman, meron dyan makikita na first and second month payment. So, ito yung magiging tax credit mo kasi monthly, nagbabayad ka nga. Yung first and second month mo ay ginagamitan mo nga ng 0619E na form. So, yung binayad mo doon ng every 10th, ilalagay mo dito kung magkano. Magkano sa first month at magkano doon sa second month ng quarter. So, ilalagay mo lang dyan kung magkano siya. Then, mag-auto-compute siya kung magkano na lang yung matitira mong tax due doon sa pinakababa. So, makikita mo doon sa pinakababa, magtatali siya kung magkano lang talaga yung dapat mong babayaran sa September. Kasi isang buwan lang talaga ang binabayaran mo dyan, which is yung month lang talaga ng September. Pero dahil nga yung 1601EQ ay isang consolidated report or summary report to be exact para sa ating quarterly filing. At
At dahil natapos na natin yung pag-encode natin, double check ulit natin kung tama ba yung mga data natin na inilagay dito sa ating tax form. So, pag na-double check nyo na at tama naman lahat, pati yung tax withheld, click nyo na agad yung save, then i-click nyo rin yung validate. Then, magpa-pop up ulit siya ng successful yung validation mo, then click mo na yung submit or final copy para bumato na siya kay BIR. Then, dahil nga may tax due ka, bayaran mo na siya sa nearest accredited bank ng iyong RDO. Bali, natapos na po natin yung paggawa ng mga tax form para sa withholding tax expanded. Meron pa tayong isa pang report na gagawin which is related dito sa ginagawa nating tax form. Ito po yung tinatawag nating quarterly alpha list of payee or tinatawag nating CAP. Para saan nga ba ang CAP? Ang CAP is a list ng bawat supplier na winitheld natin for a specific month. Ngayon, dito po ay pagkakaroon po ng heads up or idea si BIR kung sino-sino po yung mga taxpayer na merong income payments na binayaran through withholding tax expanded. Ngayon punta tayo dun sa alpha list na program. Click lang natin tong CAP. Pagka-click natin, hanapin natin yung 1601E. So, 1601E tayo kasi yung 1601F kasi is para sa final tax. So, dito tayo sa 1601E. Then, fill up lang natin ano yung month na ginagawa natin. Kung July ba yan, August ba yan, September. Then, lagay lang natin yes kasi meron tayo withholding tax. Then, dito, kung anong quarter yung ginagawa natin, kung anong sakop siyang quarter. Then, add din lang natin, i-click natin yung add and update. So, makikita nyo dito, kasi dami account tong alpha list kong to. So, delete na lang natin to. Then, mag-encode tayo ng data na galing dun sa example natin para mas madali nyo maintindihan kung paano ginagawa. Kanina sabi ko sa inyo, magagamit natin lahat ng details na nandito sa report natin. So, ito, ang kailangan natin dito is i-copy natin itong TIN ng ating supplier. Pinaste ko lang siya sa program na alpha list. Then, click lang natin. Then, encode din natin kung para saan siya. Kunwari si ABC Corp siya. Then, WC, pwede mo siyang i-type, pwede rin siyang searchable doon sa mismong program. Click mo lang yung arrow down doon sa may ATC. Then, encode mo yung tax base niya. Then, kung tama siya, click the save lang. So, dahil parehas naman tayo ng amount na withheld, i-click lang din natin yung nandun sa program. So, laging tax base lang ulit yung i-encode natin din dun sa program. So, click lang natin yung yes kapag wala na tayong, meron pa tayong idadagdag, then click lang natin yung no kung wala na. Hindi ko na po isa-isahin example or encode lahat ito. Pwede nyo naman po explore yung mismong alpha list natin kasi users friendly naman po siya. Sa lahat ng ating kailangan ay makikita natin dun sa bawat button ng mismong program. After nyo po ma-encode lahat ng mga withheld nyo na purchases, pwede nyo na rin po dyan i-generate yung mga 2307 na i-issue nyo sa kanila. Then, wag nyo pong kalimutan na mag-generate ng inyong dot file kasi yun po yung pinaka-importante bakit kayo nag-encode dyan. Dahil yun po yung inyong isasubmit sa ating e-submission na email. Ipopost ko na lang po dito yung exact email address kung saan yung dapat sila sinesend. Then, magbabato naman po yan ng validation report na patunay po na na-validate nila at walang problema or lahat po ng sinubmit nyo sa kanila na that file ay valid. And that's it. Hope na meron kayong natutunan dito sa ating munting discussion. For more information, you can follow me on my other social media account which is yung TikTok and yung Twitter. Nagpo-post din po ako doon paminsan-minsan na mga accounting and BAR related concern. Maaari rin po kayo mag-comment sa ating mga comment section sa bawat mga videos ko dito at mag-request kayo na mga gusto nyo pang i-content ko para sa mga susunod na video. Thanks for watching!